mga parts, good day. And hopefully nadidinig niyo ako ng maayos mga parts. Dahil naglolo ko na naman ang aking mic drone. So 40 days 40 days 40 days sa video na ito mga parts, yun na lang siguro. Pupuntahan akong lugar saan maghanap ako ng top box. Yan ang problema kasi mga parts, kaya naghanap ako ng top box. Yung top box na ginagamit ko na sec na 47 liters na kasya yung dalawang helmet ay masikip sa pinagpaparkingan ko, kaya di ako makakapagano ng top box. Hindi ko magamit yung top box, pero ikikit ko pa rin yung top box na yun kasi maganda yung pag long ride eh. Mas marami talagang makakarga yun. Kahit may ECU na natatanggal yun, ginawan ko naman ng paraan na pinipik ko ito yung naka-top box para hindi malaglag sa ano pag nabiyahin yun. Sayang din yan eh, kasi yung dahilan ko lang naman eh masigit sa parking yan. Kaya hindi ko tuloy magamit yung top box na yun. Wala na pag ang OBR ko eh may mga karga yan, napupuno yung ano ko eh, yung ito yung box dito sa compartment, seat compartment. Napupuno rin mga parts, kaya minsan dito ako naglalagay sa harapan. Pero ito pa rin yung may top box eh. At pass muna ako sa mabibigat na top box yan. At hopefully meron siya nung hinahanap ko. Medyo maganda-ganda sana yung presyo para kayanin natin. Regalo ko na lang sa sarili ko sa kay Mikey. Yan, wala naman naging regalo sa atin eh. Yun na lang yung top box na yun sakali. 45 liters yan, kailangan ko. Paano kasi ako ganina eh, around 10:30. Sarado pa mga parts pagkaan ko. Ayoko naman na lumayo pa o pumunta sa ibang mga kilala. Okay na ako sa mga ganito kasi kakanya ko din nabili yung top box ko saka yung DC monorack. DC monorack, kahit hindi naman ganun ka-perfecto ang DC monorack, nagagamit lang. Ginawan ko na lang talaga ng paraan para magamit ko. Ang dito kasi sa bracket ko to, top box bracket sa DC monorack sa version 1, hindi umaabot yung seat damper, kaya ginawa ko ginalsuhan ko ng kahoy para kahit paano nakasampa yung damper seat damper sa ano dun, sa kahoy. Wala namang perfectong ano eh, wala namang perfectong mga ganyang bagay, mas nga motor eh, kaya kita tayo mag-a-adjust. Pero sana magawa ng paraan yan no? Hindi umaabot yung damper. Mabit guys, pagpasensahan nyo muna. Balikan ko kayo mga parts. Yan mga parts, good day at muli nagbabalik. So ito pala yung na-mention ko ganun sa first video mga parts. So nilagyan ko ng kahoy itong DC monorack. Yan. Kasi hindi umaabot yung itong tawag to, seat damper. Yan.
Ayan yung mga issue ng mga unang DC monorack. Ewan ko lang sa mga ano, sa mga bago ngayon, baka naayos na nila, no. Tapos yung nabili kong top box mga parts, ito yan. So okay naman siya, simplihan lang. Ito kasi yung kaya ng budget natin. Saka yan, okay naman yung pinaka inner lining nya o yung sapid nya. Yan, maayos naman yan. Yun, tapos ang itsura niya sa harapan, yan, ganyan ang itsura niya sa harapan. Simple lang talaga mga parts. Kumbaga wala siyang mga design na yung mga parang mga naka-emboss. Tapos may ano, may backrest na rin yan. At hindi ko na pala siya nakuna ng video yung time na nandun ako, kasi yun nga, medyo naaliw ako sa nakita kong top box na sabihin nating abot kaya ng karamihan yan. Ito nga, nabili ko sa halagang 2.7. So plastic top box, plastic lang to mga parts kasi nung nauso yung mga alloy top box na yan, doon isa rin ako sa nabighanin ng mga yan mga alloy top box yan. Pero may na-try ako one time na alloy, ano yun, Aerox na motor. Ramdam na ramdam ko yung ano, yung palo niya sa likod. Yung pag liko ka, unting likong ganyan, yun, naramdaman ko yung palo nung top box sa likod kahit wala siyang laman. Para sa akin, isa sa downside ng mga alloy top box, yung mabigat kahit walang load o kahit walang laman. Okay lang, maunawaan mo pag may load na o may laman maunawaan mo yun kasi may load nga naman. Pero ito, nung kinabit ko to, ay in-install to doon, kasama na pala kabit yan. Yung unang patakbo ko, hindi ko maramdamang may box sa likod. Parang same nung ibang mga sinaunang mga top box na plastic na bibigat lang pag nilagyan mo ng laman. Okay naman to, okay to. At simplihan lang, wala nga lang siyang katulad ng mga strap, yun, para medyo secured yung laman pag tumatakbo. Pero hindi na importante. Nagkaroon naman ako ng top box na walang strap na ganun hindi naman nagkaroon ng problema sa akin. Kumbaga hindi naman big deal sa akin yung mga strap na yan. Basta secured mo lang maigi yung dapat mo i-secured. At hopefully okay na audio ko ngayon medyo ginawan ko ng paraan. Kasi yung unang part ng video na to, ang pangit talaga sa hina ng boses ko. Hindi kasi ako pala sigaw mga parts Hindi ako pala sigaw sa pag nag-vlog nasa loob ng helmet. At walang stoplight, bakit kaya? Yan. Saka saktong-sakto to mga parts, saktong-sakto dun sa pinagpaparkan ko, may madadaanan pa. Kasi na-mention ko sa first part ng video, yung 47 liters na sec na top box, pag yun ang nakalagay, walang madadaanan. Ito na, kahit pa paano naisisiksik ko sa gilid yun. At kanya-kanya talaga tayo ng preference pagdating sa mga box o top box. Pinili ko yung ano lang, walang design, yung kumbaga simplihan lang, yung kumbaga flat lang talaga. Walang problema pag sinisingit ng ganito. Ayan mga parts, so yan yung duhan na yung top box na yan. May nakita rin ako yan dun kaya hindi na ako nakapag video. Kasi dalawa naglalaro sa isipan ko, pero mas may price yan kaysa dito sa nabili ko. Ang brand pala nito, Hybrid. Yan. Lahat ng may mga design,
yung parang mga naka-impose dyan sa top box, yun ang medyo may presyo. Yan, kasi mas maganda nga talaga. Pero sa akin, mas pinili ko na talaga yung simple yan lang, flat lang yan. So, nakita ko doon mga top box, mga parts. Yan, duhan, saka smoke, tapos ito nga yung hybrid. So best seller nila yung duhan saka yung hybrid. Sabagay yung hybrid, tingin ko yung hybrid ang pinaka best seller nila, yung hybrid na top box na katulad ng sa akin, kasi hindi siya kamahalan. Grabe traffic dun, ah. Ano nga pala siya mga parts? Ano siya, dual lock siya. Same na mga alloy top box. At ang base plate niya ay metal base plate. Yan. Hindi katulad nung mga plastic na base plate. Isang kasi may nakita ko umuuga. Yung mga ganyan, ayan o. Yan o. Di ba napansin nyo? O, napansin nyo mga parts? Umuuga siya. O, yan o. Yan. Umuuga. Ano yan? Plastic lang. Plastic. Tingin ko, di ko sure kung anong top box niya. Kung smoke ba ano. Plastic yung base plate niya. Kaya yan o. Umuuga. Umuuga siya. Pero siyempre, yan ang prepared niyang top box. Kaya sa kanya. Saka pagkaka-install pala ng ano niya oh, top box niya, may killing mga parts yung top box niya. Lapitan ulit natin. Ayan mga parts oh, baligo di ba? Yan. Siguro dahil na rin sa bracket niya kaya ganyan, or pwedeng na-semplang na rin kaya bumalik ko yung bracket. So depende. Kung sakaling kayo nagdi-DIY yan, mag-install kayo ng mga ganyan top box, mas maganda wag nyong isasagad yung sa pinakalikod na likod. Kumbaga pahabain nyo, wag nyo masyadong ilagpas sa pinaka rear fender nya pa mga parts sa likod. Kasi pag once na nilagpas nyo yan, nilagpasan niya masyadong malayo o masyadong mahaba yung pagkaka-extend ng top box nyo sa likod nyo, tapos ilagyan nyo ng load, sigurado mga parts hahapay kayo niya pag liliko kayo, tumatakbo kayo. Ang takbo nyo mga parts parang kayong gumagano, no? Para kayong isda. Ganun lang yan eh. Kasi yung balance ng motor nawawala, hindi na siya balance eh. Ito nga, lagyan mo ng top box to eh, tapos saktong bigat ba, sigurado pag nag freehands ka, makikita mo huwag na may gayawang ano pa kaya yung sobrang bigat na top box tapos pag may load. Pero syempre yung iba maaaring gamay na nila, sanay sila, lang naman yan eh. Kumbaga sanayan sa ibang mga bagay-bagay. Base pala mga parts sa aking kayo ng ingay yun, may gumagasgas na ano, pudpud na brake pad, siguro yung doon. Base pala mga parts sa aking pagsasaliksik about dyan sa mga top box na ganito. May mga issue rin pala mga parts. Siyempre normal, may mga issue talaga. Yung issue nya pag umuulan yan, pasukan ng tubig, nagmo-moist. So hopefully itong top box na nabili ko na hybrid na top box, sana hindi siya ganun. Yan. Yung mga rivet na nakakabit sa kanya ay hindi pasukan ng tubig. Pero binigyan naman ako ng warranty kay KD Moto Shop na 1 week about nga sa mga ganun kung sakaling umulan. Hindi ko naman ma-avail yata yung warranty na yun para subukan. Pero just in case na mangyari na ng mga ganun bagay, alam ko naman yung dapat kong gawin eh. Saka yung pinili ko naman tong top box na to, napili ko eh. Inalam ko na yung mga ganong issue at may mga solusyon naman na
maaaring gawin para sa mga tagas-tagas na ganyan, kung sakaling sa rivet man ang problema pag umuulan mapasukan ng tubig, dali naman solusyonan yun. Siguro hindi na lang talaga ako nag-i-inspect na perfecto yung mga bagay na nabibili, kasi wala naman perfecto talaga no? Ultimong human being, di naman perfecto. Yakapin natin minsan yung mga downside o yung imperfection ng isang bagay. Talaga, minsan tayo magpupuno ng kakulangan para lang masatisfy tayo. So kahit pa paano, tuwa rin ako sa top box na nabili ko, kasi nasa lahat kaya ng budget ko. Hindi naman kasi number 1 budget. Kung sa looks, mukha lang doon talaga siyang top box na walang masyadong inarte sa design. Choice naman ang bawat isa sa atin yan, kung ano ang gusto nating top box, kung ano yung tsura. Yung mga may nais lang around dito sa may Taguig na sabihin natin kaya naman ng budget mo, around 2K plus o 3K plus na budget, try nyo plastic top box. Pero siyempre hindi ko na magagarantiya sa inyo na sabihin natin magiging good sa inyo. Yung mga may nais lang, kasi tulad na sabi ko, may kanya-kanya tayong preference sa mga bagay na binibili natin. Kung gusto nyo ng aluminum, go. Kung gusto nyo ng plastic, di go din. Ayun mga parts, sa mga nagnanais yan, KD Motoshop, located yan dito sa Taguig. Search nyo lang, sa may C5 lang naman yan. I-search nyo sa Google Map or sa Waze, makikita nyo naman na yan. Yan. Sa mga nagnanais lang, kung ano yung preference nyo pagdating sa top box, kung plastic ba, aluminum, kung may budget kayo or low budget, choice nyo yan kung ano yung nais nyo yung top box. So ayun, kayo nang bahala. So ilan siguro for today mga parts. Hindi ko na masyadong pahabain ito, mahaba na ba yung video ko, bahala na yun. So ayun for today mga parts. Salamat. Mga galaw-galaw talaga pag plastic. Para siya matatanggal.